Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ang financial foundation, para maihahalin tulad natin to sa bahay. 'Di ba? So, kahapon po lumindol, no? Dito po sa South. So, sa Batangas talaga yung malakas ang lindol. So, na ano rin po namin, naramdaman din po namin yung lakas. So, pag matibay yung bahay mo, malalaman mo yan kung may typhoon, may earthquake, kung talaga nakatayo pa rin siya. So, ganun din po sa ating personal finance. Kagaya nung nagkaroon sa atin ng pandemic, di ba? So, namroblema ba tayo sa pera? No? Kung nawalan tayo ng income ngayon or nabawasan tayo ng income. Kasi yung iba po nababalitaan ko, kalahati na lang yung kinita nila ng pandemic. Kasi nagtipid na yung company, no? Or may magkasakit sa pamilya, ma-disable tayo, di ba? Or paano yung mga utang natin? Meron po kasi akong kamag-anak talagang nakuha rin yung sasakyan nila kasi hindi na rin sila nakabayad dun sa utang nila, yung car loan nila, 'di ba? So nakuha na rin ng bangko. And yun nga, bankruptcy, no? So ganun din po sa personal finance. Kung hindi yan matibay, kung wala tayong matibay na financial foundation, talagang babagsak po yan. Okay? So, ito po yung pag-uusapan natin. Hihimayin natin yung solid financial foundation. So, ito matututunan nyo ba po ito sa workshop, no? Like bukas may workshop 1 po tayo dito sa IMG. Every weekend po yan, meron tayong workshop. Okay? So, hanggang 5 po yan. Mamaya papakita ko. So, una muna tayo is increase cash flow. Alam nyo kami mag-asawa, dito talaga kami nakafocus. Yung cash flow namin, no? So, for us to build a strong financial foundation. Ayan. So, ang cash flow po, isa sa mga way para mapataas natin yung cash flow, you have to earn additional income, no? So, pag may nakakausap po ako about sa problema sa pera, hindi makaipon, or may kailangan siyang bayaran na utang, ang solusyon po dyan, magkaroon talaga ng extra income. Have another source of income. So, make every available time productive. No? Start your own business, part-time or full-time. So, dito rin po ako nagsimula. No? Manager ako dati, full-time sa accounting. After ng 5 p.m., pag uwian na, nagpa-part-time po ako bilang financial educator. No? So, para productive, kasi dati po nanonood lang ako ng TV, 'di ba? Or pag weekend, syempre pupunta ka sa mall, gagastos ka, or nag-games pa nga po ako dati. Kasi talagang pagka empleyado ka, feeling mo sobrang deprived ka sa mga yung gusto mo naman bayaran, ma-relax ka naman, 'di ba? So, yun yung way natin, no, para i-reward yung sarili natin. Di natin alam, matatrap na tayo dun sa rat race cycle. Okay? So, can you be wealthy with your present job or business? 'Di ba? Sa sweldo mo ngayon, sa tingin mo, mahihit mo ba yung target mo? No? So, yan po yung ginawa ko noong 2012. Sabi ko, kahit pala na-promote akong manager, parang ang hirap pa rin mag-ipon. Maliit pa rin yung naiipon ko. Tapos wala pa akong time sa pamilya ko. No? If not, use your spare time. No? Lahat tayo may spare time. Lahat tayo 24 hours ang meron sa atin sa isang araw. No, the best available time to build your wealth is your spare time. So yan lang din po yung pinaniwalaan ko dati, na dahil wala dun sa 8 to 5 job ko yung aking hindi ko nakikita yung sarili kong yayaman ako dun or makakaipon kahit papano, no? Dun ko hinugot sa spare time ko, sa extra time ko after office. Okay? So, how many sources of income do you have? No, sabi ko, nga no, parang laging isa lang pala source of income ko. Paano pag wala na? Kasi alam nyo po, nung na-promote ako manager, tinanggal po yung manager na pinalitan ko. No? So, 3 po yun na manager iba-ibang department. Lahat po yun tinanggal. Sabi ko, naku, kahit pala professional ka, pwede ka palang tanggalin sa trabaho. Diba? Kaya sabi ko, habang bata pa, 27 years old ako that time, sabi ko, siguro habang bata pa, mag-isip na ako ng backup career.
No? Kasi pwede rin gawin nila sa akin yon kapag tumanda na ako or 30 plus. No? So, how many people rely in that income? And do you love them? 'Di ba? Of course, kaya naman tayo talaga nagtatrabaho, tinitiis natin yung araw-araw, pumapasok tayo sa trabaho, yung biyahe, 'di ba? Para yan talaga sa natin, family eh, 'di ba? So, kung mahal natin sila, hindi sa panahon ngayon hindi po sapat na masipag ka lang, no? Importante po talaga may plano tayo. Tapos i-check natin kung ano yung mali sa ginagawa natin, no? So, what do you do in your spare time? No? Pwede kang kumita, so make money or spend money, 'di ba? So, dalawa lang po 'yan. Dati po nasa spend money side ako, no? Makikipag-date lang sa mall, gagastos, o kaya naman puro palabas, nood lang ng TV, 'di ba? Kakain, 'di ba? So, mula nung nakilala ko po ang IMG, ginawa ko po yung Saturday and Sunday ko, yung weekend ko na productive. No, pwede pa lang ganun na kumita ako na extra at maging full-time career ko to, simulan ko lang talaga sa spare time. So, paki-type nga po dito, make money. Syempre, dun tayo sa makakadagdag sa cash flow natin. Tama po ba? Kasi dalawa lang daloy ng pera eh. Palabas sa'yo or papasok. 'Di ba? Ayan. So, isa pang way to increase your cash flow is to reduce your expenses. No? Dalawa po yan, no? Kaya mas mabilis kami nakaipon ng asawa ko kasi disiplinado po kami sa pera pareho. Okay? So, kaya may tiwala rin po kami sa isa't isa. Importante po yun sa pag-handle po ng pera. So, dito ko lang nakita na kahit maliit na halaga, pwede pala siya maging 1 million. No? So, tignan po natin dito sa listahan. Actually, konti pa lang po itong nasa listahan. Tignan natin dito kung saan tayo guilty. No? Kasi, kagaya niyan, pag nasa labas tayo, pwede naman tayong magbaon ng tubig eh. 'Di ba? So, kami po, lagi talaga kami may baong tubig. Meron pa nga po kaming malaki. Kapag kasi naubos na yung nasa maliit, ire-refill lang po namin yun. No? So, kasi magkano rin yung soft drinks, no? Tsaka tubig. Lalo na kung bibili ka pa sa mall, 'di ba? 20 pesos din, 25 pesos, 'di ba? Tapos, ganun din, kape. Usong-uso yan ngayon. Wala namang pumasama sa kape. Basta pag may ka-meeting tayo, productive tayo, bawi natin yung 180 pesos, 'di ba? Pero kung gusto lang natin pumorma, 'di ba? So, dahil mahal na kape yung binibili natin, so medyo hindi po talaga tayo makakaipon. Okay? Of course, yung iba naman po sa bisyo, 'di ba? Or ito nga po, no, yung tatay ko, dati pa po siya tumataya sa loto, maliit pa lang ako. Sabi ko sa kanya, pa, kung nag-save ka pala ng 20 pesos lang, no? Naging milyonaryo na pala dapat ikaw, 'di ba? So na-educate ko agad siya na stop niya na yung pagtaya sa loto, no? Kasi alam niyo po ba yung chance kung kailan pwede kayong tumama sa loto? Kailangan tamaan ka po ng kidlat. Tapos wag kang aalis pag tinamaan ka ng kidlat. Kailangan matamaan ka uli. So ibig sabihin twice ka dapat matamaan ng kidlat sa location mo. So, ganun po liit yung chance na tumama po tayo sa loto. 'Di ba? Pero yung chance na magkaroon ka ng milyon dahil nag-iipon ka, mas mataas po yung chance. Okay? At sigurado po yun. Okay? Kasi dyan din lang po ako nag-start. Sa 1,000 pesos na inipon ko nung nag-decide na ako mag-iipon na ako. No, 2008 po yun, hindi ko makakalimutan. Talagang naglista ako ng mga titipirin ko para lang makaipon. Ayan, no, extra phone bills. Of course, wala namang pumasama sa mga ganito, no, yung pagpunta sa mall, pagkain sa labas. Basta kung nakakaipon tayo. Kung hindi kasi tayo nakakaipon, medyo i-check pa natin yung mga kailangan natin i-sacrifice. Okay? Kaya po kasi hindi nakakaipon ng karamihan, ayaw natin ng word na sacrifice eh. Magsasacrifice ka kasi talaga eh. Okay? So, yan, no? Ito po, guilty po ako dati dito. Hair maintenance. Kasi, kulot po ako. Lagi po ako nagpapareban.
Yan. So, ngayon po, hindi na po talaga ako nagpapareban kasi bumabalik pa rin po sa kulot, no? So, yun po, no? Yung mga straight naman, nagpapakulot. Di ba? So, yan po, no? Tignan natin. Meron na pala dapat akong 2 million, meron na pala dapat akong 3 million. Di ba? Marami pa po yan. I-audit po natin yung sarili natin. So, ito, matututunan nyo po yan sa workshop 1, no? Sa IMG. Ayan. So, very basic po to, no? Ito pala yung maling pag-iipon. Kapag kumita ka, lahat yan nilalabas mo. Lahat yan inuubos mo. Diba? Bahala na kung may maipon, no? And then, ito pa, no? Medyo tagilid din po itong type B. Kumita ka, nakasanla ATM, nauna ng mangutang, pambayad na lang ng utang yung sinusweldo natin, talagang dami po nating pinagkakagastusan, no, kahit hindi naman natin kailangan. So, walang disiplina, no? So, yan po ang nangyayari. Hindi po tayo pinanganak para magbayad lang ng utang, no? Hindi tayo nagtatrabaho araw-araw para ipambayad lang ng utang, no? So, we deserve more, no? So, kailangan po ang gawin natin, unahin po natin itabi mula sa ating kinikita yung 10% tithes po sa church. Sobrang effective po nito. So again, hindi tayo na-attach sa pera kapag nagbibigay po tayo, no? Nagdo-donate tayo sa church kung saan tayo nag-grow spiritually. And investment po or savings, dapat mga 20% po ng kinikita natin napupunta po sa savings and investment. Okay? So yung 70% na natitira, ito yung pinagkakasya natin, no? Kung hindi pa kaya, for example, Ms. Roan, hindi ko pa kaya 20%. No? Mag-start ka sa 5%, mag-start ka sa 10%. Basta importante, madisiplina ka na. Okay? So, gawin mo siya ng tuloy-tuloy. Kasi wala po naging milyon na malaki agad. Nagsimula po lahat sa maliit. Okay? So, ito din, no? Classify your need and wants. Yan. So, pwede nyo po i-check, no? Kami pong mag-asawa, meron po kaming monitoring. So, ngayon po, ginawa na namin sa Google Sheet kasi para pareho kaming makapag-update, no? Anywhere, kapag lumalabas din kami, no? So, check nyo po kung ano po dun yung saan kayo, nakikita nyo kasi dun sa lahat ng ginagastos nyo. Kung saan kayo gumagastos na malaki, kung ano yung parang napasobra kayo sa budget, lumaki yung gastos nyo sa part na yun, no? So, ito po yan, needs and wants. Kapag cellphone, gusto mong pantawag, pang-communicate, no? Need po yan. Pero pagka cellphone na talagang ang daming pang-games mo lang, 'di ba? So, wants na yan, no? Yung hindi nagiging asset, hindi bumabalik sa atin yung value. Okay?